Praise God. Okay. Check 1. Down. Test 1. Check. Check. Check 1. Check. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po tayong lahat. Batiin niyo po yung kaliwa, nasa kanan, ng good morning. Yan, yan. Okay po. Magbukas po tayo ng ating Biblia. Kuha po tayo ng Biblia at basahin po natin sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Ito po yung verse na sa tuwing ikaw ay manghihina, may gagawin kang pagkukulang, ito lang ang babasahin mo at humingi ka ng paglilinis sa Panginoon. Basahin po natin, verse 9. Ang sabi ho dito, 1 John 1:9. Ito po ho, ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. Tunay nga po na ito ating ginagawa araw-araw. Kung tayo gumawa ng anumang bagay, lagi ho tayo humingi ng paglilinis sa Panginoon dahil tayo ay nasa katawan ng isang makasalanan. Tunay nga po na sa Diyos tayo hingi. Huwag kang lalapit sa pare. At kinakailangan po, diretso na ho tayo na intercession. Kaya po, bibigyan mga 2 minuto siguro. Tayo po na manalangin at humingi ng pagpapatawad. Pagkatapos po natin makahingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay magbukas naman po sa Psalm 1, verse 1 to 5. Babasahin ko po. Oh, give thanks unto the Lord. Call deeds among the people. Sing unto Him, psalms unto Him. Talk ye of all His wondrous work. Glory in the holy name. Let the heart of them that rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Verse 5. Remember His marvelous work that He hath done, His wondrous and judgment of His mouth. Dalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa umagang ito. Sa kabila ng mga pinagdadaanan yung mga araw na may mga kalamidad at bagyo, Panginoon, tunay nga po ang inyong mapagpalang kamay ang siya nagbibigay sa amin ng proteksyon at mga pangailangan. Amin dalangin, O Diyos, sa umagang ito na ang bawat isa narito ay patuloy niyo pong linisin, Panginoon, patuloy niyo patawarin sa lahat po ng mga pagkukulang. At kayo po, Ama, ang aming mabigyan ng kalawalatian sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Kami po inyong pagpalain sa umagang ito, Panginoon, at sa pagsisimula po ng aming pagsamba, sa aming po pag-aawitan, Panginoon, lagyan niyo po ng kagalakan ng bawat puso, Panginoon. Tunay nga po sa aming mga sarili, hindi po namin kakayanin ng bawat bagay, na kayo po ang patuloy kikilos sa aming buhay. Amin dalangin sa maghapong ito, na wala po kaming gagawin kundi purihin po ang inyong banal na pangalan. Kami po inyong gabayan, bigyan ng kalakasan espiritual, kalakasan pisikal, Panginoon. At sa mga kapatid namin, Panginoon, lalo tigit ang pamilya Andaya, kayo po ang patuloy na maging kaaliwan, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kagalakan sa puso, ang kalagayan po ng
ni Sister Mina, Panginoon, ay nasa inyong piling na po. Niadalay ko po sa umagang ito, Panginoon, na kami inyong bibigyan ng isang magandang salita sa araw ito, Panginoon. At lalo po kami ma-encourage magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan, Panginoon. Maraming po salamat na ito po ang inyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aking dinadalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan. Good morning po, mga kapatid. Kamusta naman po tayo ngayong araw na to? Amen, no? Magkukwento lang po ako, no? Kasi nung, tawag dito, tinanong kami ni Miko last month, sabi niya, kung sino yung, yung para sa schedule po namin for this month ng July. Sa akin, nag-chat agad ako sa kanya. Kasi ang selfish motive ko, sabi ko, Miko, sa July 27 ako. Kasi parang medyo matagal pa. Kasi may preparation kami sa school, may opening din ng classes, ganyan. Tapos hindi ko namalay, hindi talaga natin alam ang bukas no. Kasi hindi ko naalala na nung in-schedule yung surgery ko last Sunday pala, ganyan. Tapos yun nga, after nung kinagabihan, nalaman na natin yung balita tungkol nga sa ating kapatid. And parang, sabi ko, patay. Ang hirap, di ba? Kasi parang, pinili mo pa yung day na yan. Ang hirap, ang hirap kasi para, nung una, ang response ng utak ko parang, ang hirap magpuri, paano? Kasi nakakabigla, di ba? And sabi nga totoo, malapit si Sister Mina sa aming mga kabataan, no? Wow, naming mga kabataan. Pero, yun nga kagaya ng verse na babasahin natin sa 1 Thessalonians 5:18, di ba? Alam na natin yung verse na yun. Pero dumadating tayo sa panahon talaga na mahirap magpuri, pero sinabi ng Panginoon, give thanks. Kahit ano pa yung circumstances mo sa buhay, give thanks. Because yun yung will ng Panginoon sa iyo Sa oras na yan, sa araw na yan, sa panahon na yan, pasalamat. And salamat kasi nung umattend po ako ng mga funeral service kay Sister Mina, yung parang puso mo na nalulungkot, na parang ang bilis naman Lord, parang kulang yung panahon. And nakita ko dun sa mga testimony ng mga tao, sa mga buhay na na-touch ni Sister Mina na enough yung time na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dahil naging faithful siya sa task na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi first hand na-witness ko yon yung sa BOT, nung naging secretary siya, yung sa membership committee, nakasama ko rin po siya, pati yung sa DVBS na naging principal siya. Sa lahat ng yon, talagang sabi niya, bakit ba ako nandito? Ano ba to? Bakit ganito? Pero yung heart na willing sumunod sa Panginoon, bless talaga ng Panginoon. Lahat ng ministry niya, naging organized yung BOT, yung finances po ng LEBC, naging organized, nagkaroon ng sistema. Tapos sabi nga ng mga WMU, sa term ni Sister Mina, nawala yung mga faction, yung mga paggugrupo-grupo, mga cliques, di ba? And sa amin po, sa DVBS, talagang nakaka-bless kasi hindi siya preachy na tao, pero kung paano siya nabubuhay, living by example talaga siya. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi sa 60 years ng buhay ni Sister Mina, nakasama namin siya. Naranasan namin kung paano siya, kung anong klaseng Kristiyano siya, kung anong klaseng anak mo, di ba? So, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. No? And sabi nga dito po sa kakantahin natin, inuulit-ulit yung line sa bandang dulo, no? I will bless God every chance I get. I'll praise your name or bless your name, 'di ba? Kagaya ng pagkakataon na 'to, 'di ba? Ito yung chance, ito yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon para patuloy na magpasalamat, 'di ba? Ginising niya tayo ngayong araw na 'to, pinahiram ng panibagong lakas. Gamitin natin tong panahon na 'to para ipurihin siya, pasalamatan siya, ibalik lahat ng glory sa kanya because He is sovereign over us. Diba? He's faithful forever. He's perfect in love. Diba po? So, let's praise the Lord, mga kapatid.
Blessed are those who run to him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek his face, who bend the knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love his name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Blessed are those who walk with him, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see his glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for him only. Oh, Jesus, all for your glory. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love his name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and lift your offering. Sing if you've known his grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with a praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weather's forming. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause he goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for he holds the victory. Bless God for he's always with me. Bless God for he's always worthy. Every chance I get, I bless your name. Every chance I get, I bless your
tears, and you meet us in our morning with a love that casts out fear. You are working in our waiting. You're sanctifying us when beyond our understanding. You're teaching us to trust, for your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever. You're perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom unimagined. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly, compassionate and kind. You surround and you uphold me, and your promises are my delight. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever. You're perfect in love. You are sovereign. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever. You're perfect in love. You are sovereign over us. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood. You're faithful forever. You're perfect in love. You are sovereign over us. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the blood.
Napakasarap malaman, no, na mayroon tayong Diyos na sovereign over us. Alam niya, siya ang nag-aakda ng buhay natin. And salamat, no, sa akin, yung nangyari nga na-experience natin. It is a reminder for us, talaga, to number our days. Napahiram lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya samantalahin natin, no? Samantalahin natin, hindi para i-pursue yung mga gusto natin gawin sa buhay natin, kundi samantalahin natin yung bawat oras na pinapahiram sa atin ng Panginoon para i-surrender ang buhay natin sa Kanya. Lord, ano pa yung gusto mong baguhin sa akin? Here I am, baguhin mo ko, Panginoon, para mabigyan ka ng glory, para may pangalat ang salita mo. Sa atin pong babasahin, no, Psalm 90, dito po ibinasi yung ating huling kakantahin. And ito po, basahin po natin ito. Psalm 90, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were brought forth, or even you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and it is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, or our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. No, ang ating Panginoon, everlasting God. Before pa yung creation, nandoon na siya. And even sa muling pagbabalik niya, nandoon siya. At sa mga susunod pang bukas, nandoon siya. Nawa mga kapatid, no, sulitin natin ang mga oras na pinahihiram sa atin ng Panginoon. Because one day, He will make all things new. Lahat na paghihirap, natatapos, even ang kamatayan, temporary. Pero sa piling ng Panginoon, it's everlasting. O God, before the mountains were brought forth, O days of spring and summer filled the earth, from everlasting you are God. We dwell beneath the stars in ancient skies. 1,000 years are nothing in your sight. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor has no end. We rest within the wisdom
Oh God, when joy and tragedy collide, and the loss reminds us life is but a sign from everlasting. You are God, and all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. O God of light, your ways are known to you. But by your grace, you're making all things new. So satisfy us in unnumbered days. Establish every effort while we live. From everlasting, you are God, and all our days are held within your hands. Your perfect love and favor has no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting, and all our days are held within your hands. Your perfect love and favor has no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, na you are our everlasting God. You are our sovereign God, O Lord. Marami man kaming mga tanong sa buhay, mga bagay na ipinapanalangin. Lord, salamat because we can rest in your wisdom, Lord, sa iyong pagplano para sa amin, Panginoon. May you please continue to lead us, Lord, sa aming worship service na to. Patuloy na ang oras namin ay ibigay namin sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Nihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. At ito po ang sinasaad. Maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa ating panalangin. Let us pray.
O Amang Banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Dinadakila po namin kayo at itinataas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa oras na ito, kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan po namin na nagawa sa inyo at sa aming kapwa. Ganon din sa mga pagkukulang po namin, patawarin mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, kami rin po, Panginoon, ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkakaloob mo po sa amin. Ganon din sa mga pagsubok na aming nararanasan kung saan, Panginoon, ipinapakita mo ang iyong walang hanggang pag-ibig sapagkat hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan, at hindi mo kami sinusubok nang hindi po namin kaya. Kaya Lord, salamat po. Salamat din, Panginoon, sa pagbibigay ng solusyon sa mga pagsubok na aming nararanasan. Maraming salamat po. Salamat po sa iyong salita na patuloy na ginagamit mo, Panginoon, upang kami po ay manatili sa iyo, upang kami po, Panginoon, ay gumawa ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humingi ng awa at ng iyong tulong. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa amin sa oras na ito. Tulungan mo po kami na ang mahayag sa aming kalagitnaan sa pamamagitan po ng aming pastor, Pastor Wes, Panginoon, ay tulungan mo kami na ito po ay lubos po naming maunawaan at tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang manatiling ito ay narinig namin, bagkus, Panginoon, tulungan mo kami sa iyong kalooban, Panginoon, na ito po ay aming mai-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Dalahin ko, Panginoon, ang inyong paggabay kay Pastor Wes. Bigyan mo po siya ng wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo upang lubusang maipahayag ang iyong salita sa aming kalagitnaan. At tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapag-focus lamang sa iyo at sa iyong salita lamang, Panginoon. Salamat po. At sa oras na ito, muli po naming inilalapit ang aming mga kapatid na may karamdaman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin ko po si Sister Cora Quijano, ganon din po si Sister Amy Magallanes. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin ko na ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Hindi namin sila kasama ngayon, subalit, Panginoon, alam ko, hindi mo sila pinababayaan, hindi mo sila iniiwan. Kaya dalangin, Panginoon, namin na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalakas ng kanilang mga pangangatawan. Alisin mo, Panginoon, ang cause ng kanilang sama ng pakiramdam. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang doktor. Salamat po. Ganon din po ang aming kapatid, Sister Weng Bano. Sa kasalukuyan, Panginoon, ay nakakaranas siya ng pananakit ng sikmura, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nawawalang anuman po ito at sa pangalan din po ng aming Panginoong Hesus, alisin mo po ang nagkukos nito sa kanyang katawan, Panginoon. Tulungan mo po siya at manumbalik ang kanyang kalakasang pisikal at tulungan mo po siya sa kanyang kalakasang spiritual. Maraming salamat po. Sa oras na ito, nilalapit din po namin ang aming mga kapatid. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng comfort sa naulila po ng aming kapatid, Sister Mina Andaya. Dalahin ko, Panginoon, ang iyong salita ang magbigay ng kalakasan sa aming mga kapatid, kay Brother Edgar, kay Brother Tim, at kay Sister CJ, Panginoon. Tulungan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita na sila po ay lumakas sa kanilang pangangatawan, lumakas sa kanilang spiritual na buhay, at tulungan mo po sila, Panginoon, na sila po ay bigyan mo ng comfort sapagkat sa iyo lamang, Panginoon, ang kapahingahan. Lord, maraming salamat po. Ganon din, nilalapit po namin ang mga kapatid po ni Sister Mina. Ganon din, Panginoon, ang kanyang mga bayaw, hipag, ganon din ang mga pamangkin, Panginoon, at ang mga relatives, mga kaibigan, Panginoon. Ganon din sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng comfort sa amin sa pagkawala po ng aming kapatid, Sister Mina Andaya. Lord, tulungan mo kami na hindi po kami malungkot, hindi po kami magdalamhati ng lubusan, bagkus, Panginoon, ipinapakita mo sa amin na sa iyo lamang ang kapahingahan. Napranasan namin, Panginoon, at nasaksihan namin ang aming kapatid, Sister Mina, sa kanyang tungkulin na inilatag mo sa kanyang balikat, Panginoon. Ito po ay nagampanan ng maayos ayon sa iyong kalooban.
At gayon din, Panginoon, dalangin ko sa bawat isa po sa amin ngayon, sa bawat nakakarinig ng iyong salita, na patuloy po kaming manatili sa iyo, patuloy pong ang salita mo ay manatili sa aming mga kabuhay, Panginoon. At tulungan mo kami na ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay patuloy naming maibahagi sa aming kapwa. Maraming salamat po. At sa oras na ito, muli po namin inilalapit sa inyo ang iglesyang ito. Dalayan ko, Panginoon, ang mga leader at officers ng iglesyang ito, Panginoon, ay tulungan mo po na bigyan sila ng kalakasang pisikal at wisdom, Panginoon, kalakasang spiritual. Bigyan mo po sila ng guidance, protection, Panginoon, at ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin sa mga iniatang mo sa aming balikat upang sa gayon ang gawain ng iglesyang ito ay magampanan po ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng LEBC. Patuloy mo pong i-guide, patuloy mo po kaming i-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan at patuloy mo po nakausapin ang bawat isa sa amin na kami po ay maglaan ng oras sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita at i-convict mo kami, Panginoon, na kami po ay magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus na magandang balita kung meron po kaming pagkakataon. Lord, maraming salamat po sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, nawa ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang aming maluwalhati at mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat po. Ganon din, Lord, inilalapit po namin sa inyo ang mga gawain ng iglesyang ito. Sa Southville 3A, sa GSIS Reloc, ang mga outreach na ito, ganon din ang mission point namin sa Mahadain sa Kanlubang, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng proteksyon ang lahat po ng mga nagvo-volunteers. Ganon din, Panginoon, patuloy mo pong pagkalooban ng mga bata na matuturuan, ng mga youth, mga adult, Panginoon, na mababahagi na ng iyong salita. At dalangin din po namin sa iyong itinakdang panahon, ang mga gawain na ito ay magtagumpay at maging isang iglesia, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalayan ko rin, Panginoon, ang inyong proteksyon at provision sa mga nagvo-volunteers, Panginoon, ganon din sa mga gawain ng iglesyang ito. Salamat po. Ganon din nilalapit po namin sa inyo ang aming daughter churches kung saan nagdiriwang ng kanilang 25 years anniversary sa oras na ito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang mapatuloy na magpala sa kanila. Pagpalayan mo, Panginoon, ang mga kapatiran doon sa Mabuhay City Community Christian Church. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, at patuloy mo pong gabayan, lalo na, Panginoon, ang kanilang gawain na sa Campus Crusade, Panginoon, ang kanilang gawain sa Kabuyaw, Panginoon. Nawa, patuloy mo pong pagkalooban ng mga kabataan, mga estudyante, Panginoon, na kanilang nababahaginan. Salamat po. Salamat po sa pagpo-provide mo ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din, Lord, nawa, dalayan ko na ay sila rin po ay makahanap na at makapagtalaga na ng isang pastor na kung saan magaguide po sa kanila. Alam po namin maraming na mga pastor o pwede nang maging pastor na mga miyembro ng iglesyang ito. Sa iyong itinakdang panahon, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ganon din, Lord, nilalapit po namin ang KCBC, Panginoon, kung saan, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain. Sa darating po na sa August 25, Panginoon, sa mga tracts distribution na gagawin para po sa joint fellowship, nawa pagpalain mo po ito at nawa, Panginoon, ay maging matagumpay ang gawain na ito. I-provide mo rin, Panginoon, ang mga pangangailangan sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At muli, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay babahaginan po tayo ng salita ng Panginoon magmula po sa ating pastor, Pastor Wesley Lim. No? Good morning po sa ating lahat.
Bago ho ako magsimula, pwede ho ninyong tingnan yung mga katabi ninyo at you say hi. Yan. So, I'm glad you are here. Sabihin nyo. No, ngitian naman ninyo. Yan. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibago pong umaga na ipinagkulob niyo po sa atin. Malinaw po ba yung aking sounds? Yan. So, I hope na hindi po ito magloko, Kuya Awi. Yan, nanguna na yung aking title, no? Sa umagang ito. Gusto ko lang po mag-share, no? Hindi ko man po kukunin lahat po yung oras po para po sa akin pong maiksi po na testimonya, no? Kanina ho, ako po ay nagpe-prepare, no? Nire-review ko po yung mensahe ng Panginoon na dadalihin po ng Panginoon dito sa harapan. Then, suddenly, sabi ng asawa ko, wala tayong gasol. Nagluluto na siya. Kumbaga yung alam niyo yun, yung bigas nandun sa mismong lalagyan. Siyempre hindi naman pwedeng patagalin, di ba? So, sabi ko, wow. Hindi naman ako pwedeng umorder kasi maaga pa. So sayang naman yung bigas kung ano. Sabi ko, sige, isa lang mo siya sa microwave. So sinubukan niya. So, boom! Yan. Okay, no? Kaya lang, sad to say, team, wala ho kaming ulam. Kaya alam nyo po, no, Team Mahada, alam nyo na po kung ano po ang gagawin nyo mamaya kapag tayo po ay nagsama-sama. Meron po kaming kanin, wala ho kaming ulam. And alam ko po na masarap po kumain kapag ang ating pong kanin ay naluto ng maayos. I think, as per my wife, okay yung kanin namin. Salamat pong katuwaan yun dahil hindi ko talaga natin inaasahan, and yet, no, yung aking pong ginagamit po na butane is nandun po sa Mahada. Yun po ay naghihingalo na rin. Isa din pong may kwento ko po, no, nung ako po ay umattend po sa ating pong wake ng ating pong kapatid Sister Mina nung Tuesday. Yun po kasi yung aking pong pagpunta po sa Mahada schedule. Kaya lang sabi ko, i-postpone ko muna para at least umattend muna ng first night kay Sister Mina. Then, after that, Wednesday, tumakbo na kagad ako dun sa Mahada early in the morning. Then, dun po ako inabutan ng masamang panahon, kung naramdaman po ninyo. So, yung mga ka-team namin sa GC, no, syempre, lagi ako nag-update kung ano yung nangyayari dun sa lugar, no. Nasa safe naman ako. At yun nga po, naalala ko lang din po syempre yung mga ating pong mga kapatid na ating pong bina-Bible study, yung ating pong schedule for visitation and prayer sa kanila. So that time, ang nangyari po is stranded po ako sa bahay. So ang leading po ng Panginoon sa atin is magbulay-bulay ng salita ng Panginoon at lumuhod sa panalangin. Yun po yung mga panahon na minsan hindi talaga natin kontrolado yung mga panahon at mga bagay-bagay. Pero one thing for sure, no, na ang Panginoon na may control ng lahat ng bagay na yun. No? At ang Team Mahada mamaya, no, wag ho kayong mawawala, tuloy po ang ating pong misyon kahit na medyo, alam naman po natin, last week hindi ho tayo nakapunta, gawa nga ng masama ho talaga ang lagay ng panahon at ang iba po sa atin ay may mga sakit din, and I hope, no, and I pray na magaling na po yung iba po sa atin at tayo po ay tutungo po doon. At ako po ay nagpapasalamat, no, sa prayer po ng ating pong pastor, sa panalangin po ng bawat isa. Hindi po ang preacher ang mahalaga rito sa inyong harapan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya hinihiling po namin palagi na ang mga tumatayo po rito na naghahayag ng salita ng Panginoon ay lagi po ninyong ipapanalangin. So, kamusta po ang bawat isa? Alam ko po na tayo pong lahat ay nakiisa, no, doon sa ating pong sabihin natin po ay yung pakikidalamhati po natin, no, sa ating pong kapatid, no. At nawa po sa ating pong lahat ay nandun po yung gabay, no, ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. At patuloy po na sumaati ng kapayapaan po ng Diyos, no, dahil siya po ang tunay nga po na may kontrol ng lahat ng bagay. The true essence of the church was found in 1 Corinthians 12:25-27. That says, so that there may be no division in the body, but that the parts may have the same care for one another. And if one part of the body suffers, all the parts suffer with it. If a part is honored, all the parts rejoice with it. Now you are Christ's body and individually parts
of me. So ibig sabihin, mahalaga po tayo. Tayo po ay katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi po nito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Minsan pa kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa kalayaan na kami po muli, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan po ninyo ang aming pong mga puso sa pagtanggap ng inyong pong salita. At inihiling po namin ang kapangyarihan ng inyong pong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa amin. Salamat o Diyos. Papuri luwalhati sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alam ko po na hindi ho malayo po sa inyo ang ating pong relasyon sa ating pong mga kapatid, no, ang Carino and Andaya family, no. At nandun po yung pansamantalang kalungkutan na makikita po natin sa bawat isa, no. Dahil alam po natin yung mga sabihin natin yung mga magandang alaala, no, na iniwan po ng ating pong kapatid, no. Yun po yung kalungkutan na nadarama po natin. Pero isa po ang katotohanan na ang kagalakan na wala na pong sakit, wala na pong paghihirap, no? Pagluha, bagkus ang walang hanggang buhay na puno ng tunay na kagalakan, kapayapaan kasama ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang nararanasan ng ating kapatid na si Sister Hermina. No? Payapa po siya doon. No? Kaya tayo ay tunay nga po na magpatuloy. No? Sabi nga po sa isa pong kasabihan, death is the gateway to eternity. Death is the gateway to eternity. Na ang tahanan natin sa langit ay tiyak dahil sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sa pamagitan ng pananampalataya. No? Yun po yung biyaya ng Diyos, no? Para po sa atin. Sabi po sa 1 Corinthians 15:55-57, where, O death, is your victory, where, O death, is your sting. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. No? Tinalo na po ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan. He is mighty to save. No? Yun po yung pangako na iniiwan po niya sa bawat sa po sa atin na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ako po ay naniniwala that our death is God's appointed time. No? Minsan, iniisip natin na hindi pa niya oras no? Kasi depende ron sa pagkuha ng Panginoon. Pero sa ayaw man natin o sa gusto natin, that is God's appointed time. No? Hindi tayo pwedeng makipaghagil sa Panginoon. Yun ang oras ng Panginoon para po sa Kanya. No? Tayo ngayon na nandito pa ay dapat magpatuloy sa paglakad natin sa ating Panginoon. No? Tayong mga naiwan pa, marami pa ho tayong kailangang paglabanan. No? Life must goes on with God's purpose. Dapat tayo po ay magpatuloy sa buhay po natin, sa paglakad natin sa Panginoon. Tama po yung pangapaalala po sa atin, no? Na hindi po natin alam kung ano po yung meron tayo bukas. Kaya nga nakausap ko nga po yung isa po nating kapatid kahapon, dapat hindi natin kakalimutan sa bawat po sa atin, sa pagkakataon, na tayo po ay magbigay po ng paalala sa bawat isa. No? Say hi, no? I-PM natin, i-text natin, tawagan natin. No? And at the same time, syempre yung may mga concern, no? Baka mamaya may mga konting tampuhan, di ba? So, palampasin na natin yan. You may, sorry, di ba? Patawarin din natin. Humingi tayo ng tawad. Minsan, ganun po, no? Malalaman na lang natin yung ating minsang regret sa buhay kapag meron tayong mga bagay na hindi na po natin nasabi o nagawa doon sa isa pong tao na huli na. No? Pero importante po sa atin bilang mga tao, bilang anak ng Panginoon, na hindi po tayo manghinawa, no? Sa pagpapaalala sa bawat isa po sa atin, sa pagbibigay po ng pagpapalakasan, sa pananalangin po sa bawat isa. No? Kasi of course, di ba, meron pong kabaligtaran po yan. At alam nyo naman po yun. No? Pero hindi ho dapat yun yung manguna po sa atin. No? Kaya po sa ating pong pagpapatuloy po, no, sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, patuloy po tayong tumungo po dun sa ating pong pinag-aaralan. No? Nung last mga nakaraang linggo po ay ang patuloy po nating pinag-aaralan po yung flesh and the spirit. No? Yung laman at ang espiritu. No?
At pinag-aralan po natin last time nung tinapik ko po yung patungkol po sa patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. No? At sinagot po yan ng mga talata mula po sa aking pong tinakil last time sa Romans 6:1-14 na ang katanungan, patuloy ba tayo magkakasala upang ang sumasagana sa atin, upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Siyempre hindi po. No? Pinalaya na tayo ng Panginoong Yesus sa tanikala ng kasalanan. Sabi po sa Galatians 5:1, "For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery." Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo at huwag nang paalipin pang muli. No? Ang ating pong text sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa John chapter 8, verse 11. Yan yung pinaka text natin. No? Pero kung titignan po natin, ang kwento po na ito ay matatagpuan po natin sa John 8, 1-11. An adulteress faces the light of the world, Jesus Christ. Ang pinaka-verse po natin dyan is verse 11. Sabi po dyan, "She said, 'No one, Lord.' And Jesus said to her, 'Neither do I condemn you. Go and sin no more.'" Go and sin no more. Yan po ang ating pong title. Go and sin no more. Go and sin no more, it is an imperative phrase, meaning of vital importance. A direct order. No? Crucial that needs immediate action. Inuutusan po tayo sa agarang aksyon. No? Ikaw, ako, tayong lahat, inuutusan po tayo. At tayo po ay humayo at wag na pong magkasala. No? Kung titignan po natin ang kwento po ng babae po na nahuli po sa pangangalunya. So marami po tayong mga bagay na matutunan po dyan, yung mga katotohanan na makikita po natin dyan sa mga talata po na yan. No. Alam po natin ang pinakauna po dyan na concern po natin is ang mga Pariseo at yung mga nagtuturo po ng batas ni Moises ay gusto po talagang itrap si Jesus dahil siya po ay nagtuturo ng katotohanan. At nais po nilang hulihin ang Panginoon sa pamagitan po ng isa pong babae na nahuli po sa pangangalunya. So tingnan po natin sa pag-aaral po natin kung ano po ang pangyayari po dyan. I hope na nabasa po natin yan and I encourage you na kung meron po kayong panahon ay basahin po natin yung ating pong mga talata po na yan sa John chapter 8 verses 1-11. Sabi po sa isa pong commentary na aking pong binasa, una po rito sa pag-aaral po natin, Jesus forgives an adulterous woman. No? The incident is used by the Pharisees in a theological attempt to put Jesus against Moses and thus trap Jesus. No? Meron kasing law ang mga tao noon na kapag ang tao po ay nahuli po na nangangalunya, siya at yung tao na involved po doon ay babatuhin. No? Hanggang siya ay mamatay. No? Kung titingnan po natin ang encounter po na ito ni Jesus doon sa mga umaakusa sa kanya, no? Yung gustong itrap sa kanya, meron talaga silang gustong gawin kay Jesus. And even, tingnan din po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa babae na nahuli na nangangalunya. O na nangalunya. Number 2, the Savior, however, turns the tables on them and accuses or the accusers shuffles away, no? Accuse. Kung titingnan ho natin dito, na yung mga nag-accuse kay Jesus, no? Hindi ho nila natumba si Jesus, hindi ho nila kinaya yung sinagot ni Jesus. Kung hindi, sila po ay umalis, no? Sa pagkakataon po na ito, dahil wala po silang napala doon sa ipinaparatang nila kay Jesus. No? Wala ho silang nagawa. While the accused, no, yung woman, walks away forgiven and free. No? Kung titingnan natin dito, absuelto yung babae na nahuli po sa pangangalunya.
No, titingnan po natin 'yan. Sabi po sa sa verses 3 to 6, no, kung pupuntahon natin. The Pharisees to Jesus, this woman was taken in adultery. Moses commanded us that such should be stoned. What therefore do you say? Sabi po ng mga Pharisees. Sabi po sa Leviticus 20:10, no, saka sa Deuteronomy 22:23 to 24, if there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress must be put to death. Yan po yung batas po ni Moses na kailangan pong gawin doon sa mga tao. At makikita din po natin yan sa Deuteronomy chapter 22 verses 23 to 24. No? Nababatuhin sila, dalawa sila. Pero sa pagkakataon po na ito, kung titingnan po natin yung istorya, sino lang po yung dinala? Yung babae lang. Dapat kasama din yung lalaki. Tama po ba? O hindi babae? Lalaki ha? So alam nyo ha? O alam nyo yung kwento. At least alam ko na hindi kayo paantok-antok dyan kasi alam naman po natin yung ating pong weather is, alam nyo na, malamig. No? Kung titignan natin technically, no? Yung babae lang yung dinala ng mga Pariseo. No? Sabi po sa verses 5, o sa verse 5, the question bears every indication of a deliberate, no, to go against Moses is to incur displeasure from the people. No? Kasi kung ang gagawin po niya ay sige, batuhin niyo yung babae na yan. No? So mapafoul si Jesus. Bakit? Masyado siyang naging legalistic dun sa sinasabi ni Moses. No? And even hindi siya tama dahil ang babatuhin lang is yung babae lang. Kumbaga unfair. Kung titingnan po natin, no? To concur, no, with Moses is to go against Romans law. Kung ito naman po ay sasang-ayon, ito naman po ay magiging against dun sa Romans law, no? Since this is the only instance, one record where Jesus writes, no? Kung titingnan po natin, hindi ho naging madali yung pagsagot ni Jesus. No? Ano ang masasabi mo, sabi ng mga Pariseo kay Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? He stooped down. Nagsulat siya. No? Ang galing. No? Hindi kaagad siya sumagot. No? Inisip niya muna kung ano yung sasabihin niya ron sa mga umaako sa kanya. Eh kung tayo kaya yun? Diba? Ang bilis natin magdesisyon kaagad. Sige, batuhin nyo na yan. Nahuli nyo eh. No? Mind you, ladies and gentlemen, caught in the act po ito. Huling-huli sa akto. No? Kung kayo po, no, meron po kayong nahuli sa akto na ganun, ano kaya ang mangyayari o ano kaya ang expression ninyo? No? Baka mamaya nawala na yung pagka-Kristiyano natin, no? Kasi ito po ay hindi po ito sinasabi natin na simpleng nangyayari po, no? At kung titingnan po natin, ang problema po ng mga tao noon ay problema pa rin ng mga tao ngayon. Ano po 'yun? Kasalanan. Kasalanan. Pero sa panahon po natin ngayon, no, yung term na norms, no, yung norm na tinatawag, masyado nating binibigyan ng emphasis yung parang masyado lang magaan nating niyayakap ng mga tao yung mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Minsan may mga tao, or sad to say, may mga Kristiyano na nagko-compromise po dito. Ay, ginagawa rin naman nila eh. So pwede ko rin gawin. No sir, no ma'am. Kasalanan po yan. Yan po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. No? Pero tignan po natin kung ano po yung ginawa po rito ni Jesus. No? Nakita po natin, prinisin na po ng mga Pariseo, no? Ng mga nag-aaral po ng batas, yung babae na nahuli po sa pangangalunya, no? Ano ngayon yung inaabangan nila kay Jesus?
Ano kaya inaabangan nila kay Jesus? Kasi kung siya po ay sasang-ayon, so mapaparatangan po siya. No? So alam ng Panginoon kung ano po ang sasabihin niya. Kaya siya po ay nag-stoop, siya po ay nagsulat. No? Kung titingnan po natin, napakatalino po ng ginawa ng ating Panginoon. Dahil alam po niya kung ano po ang iniisip ng mga tao po na ito. No? Jesus to the Pharisees, sa verse 7, after writing something on the ground, he that is without sin among you, let him cast the first stone at her. Sinabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang unang kumuha ng bato at batuhin yung babae na yun. Wow! Tapos po dito ang walang kasalanan. Parang ako lang. Wala. Lahat tayo may kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge kaagad. Kasi siya no? Ako hindi. Marami po sa mga tao ngayon, no? Sa panahon po natin, nakakalungkot po sabihin, no? Makikita po natin na marami pong mga tao ang sabihin natin, nawawalan po ng mga pag-asa sa kanilang pong mga buhay dahil sila po ay neglected, no? Sila po yung mga tao na masasabi po natin na nakagawa na nga po ng kasalanan and yet, sila po ay nasisisi at sinisisi ang mga sarili nila. Of course, ginawa po nila yun. Siyempre, meron pong accountability. But ang encouragement po sa atin bilang isang iglesia ng Panginoon, ano po ang response natin sa mga tao, sa mga kapatiran po natin, na ganun po ang sitwasyon? Tinuturo ba natin sila? Minsan masyado po tayong judgmental. Hindi po ba pwede na kausapin natin sila? No? Hindi po ba pwede na tingnan natin yung kanila pong sitwasyon, tulungan po natin sila, i-encourage po natin sila, iyakapin natin sila? No? Ano po yung restoration na kailangan po natin gawin sa mga kapatiran natin? No? Isa hindi ko alam, no? Sa mga iglesia, no? Sa mga nakita ko po, no? Especially po sa mga kabataan. No? Marami po ang mga kabataan, kapag sila po ay nagkamali sa kanila pong mga pagdesisyon sa buhay, naakusahan na kaagad sila eh. Kaya yung iba, talagang umaalis ng church. Yun po yung challenge po sa atin bilang mga kapatid, bilang isa pong iglesia. Dahil yan po ang ginawa ng ating Panginoon. No? Dumating po ba sa point na meron po tayong makakilala na mga kapatiran o mga tao na ipinanalangin po natin sila? O kabaligtaran? Minsan nahulog na nga sa kasalanan, masyado pa natin dinidiin. No? Hindi po ba pwede na maging pagpapala po tayo sa kanila? Sa pamamagitan po ng pag-abot natin ng kamay sa kanila, no? Sa pagbibigay natin ng encouragement sa kanila, no? Sa pagtutuwid sa kanila, sa pagyakap muli sa kanila. Tandaan po natin, ang iglesia po ay isa pong parang ospital. No? Lahat po tayo rito sugatan, lahat po tayo may dinaramdam. No? So kailangan po magkaroon po ng gamot sa loob ng iglesia. No? Hindi po para sugatan yung kapwa po nating mananampalataya. Hindi po para husgahan kung sino-sino po. No? At wala po ni isa sa atin ang makapagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon, kundi sa grasya lang po ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa verse 10 to 11, or verses 10 to 11, Jesus to the woman, "Where are those who accuse you?" Sabi ni Jesus dun sa babae. No? Kasi yung sinabi ng Panginoong Yesus dun sa mga tao, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, unang bumato.
Walang naisagot yung mga tao. Ano po ang nangyari doon sa kwento? Nag-alisan po sila. No? Nag-alisan sila mula doon sa matanda pababa. Nag-alisan sila. Sino po ang natira? Si Jesus at yung babae. Tinaboy ba ni Jesus yung babae? Hindi. Hindi tinaboy ni Jesus yung babae. Hindi hinusgahan ng Panginoong Yesus ang babae. Sabi ni Jesus, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Go and sin no more. The fact that Jesus did not condemn her to be stoned is not a sign of laxity. Yung parang pinabayaan niya lang yung babae. No? Since He forgave her, He attests that she is a sinner. No? But He also affirms that she stands forgiven. Alam ng Panginoon yung puso ng babae na siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. At ang kapatawaran ng Panginoong Yesus ay kanya pong natanggap. Oh. Pero hindi po ibig sabihin na pinabayaan lang po ng Panginoong Yesus yung babae na yon, kasi may sinabi po siya rito, "Go and sin no more." So hindi ibig sabihin yan na tayo ay humayo at huwag nang magkasala. Tayo ay maging perfect na. Hindi po. Ang ibig pong sabihin yan, kung tayo po ay pinalaya po ng ating Panginoon, tayo po ay mamuhay nang may pagbabago sa atin. Huwag na natin gawin yung mga kasalanan na ginagawa natin. No? True repentance bring true forgiveness. True repentance bring true forgiveness and resulted into newness of life. Kung tayo po ay tunay na nagsisisi, andun po ang tunay na kapatawaran sa atin. At makikita po yan sa pagbabago po ng paglakad natin sa ating Panginoon. Hindi po pwede na tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at tayo po ay muling babalik dun sa kasalanan na yon. Of course, ang biyaya po ng ating Panginoon ay bago tuwing umaga. Ang kanya pong habag sa atin ay hindi po natatapos. Maaari tayong lumapit sa kanya, maaari tayong humingi ng tawad sa kanya. Pero alam niyo po ba, kung titingnan natin, nakakasawa. No? Paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan na hindi naman natin maluloko ang Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang puso natin. Kaya ang tunay na kalayaan po natin, no, ang tunay na kapatawaran po na natanggap po natin sa Panginoon ay yung pagbabago ng ating pamumuhay sa paglakad natin sa ating Diyos. Only the sinless one, Jesus Christ, can forgive because He is the Lamb of God who bore away the totality of the world's sins. Sabi po ng John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jesus, the Lamb of God. No? Ang Panginoong Yesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. No? Pinalaya yung babae na nahuli po sa pangangalo niya. Siya po ay makasalanan. Iba lang po ang kasalanan. Pero tayo din po, di ba? May mga kasalanan din po. Maaari po tayong lumapit sa ating Panginoon, ano man po ang ating pong katatayuan. No? Hindi po niya tayo itatakwil. No? God is always the God of second chances. No? Huwag tayong magpatuloy, no, sa pagkakasala, kundi patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, magpabago, at patuloy po nating hingin ang Kanya pong kapatawaran at mamuhay ayon po sa Kanya pong banal na kalooban.
Kalayaan po, no? Ang tinitingnan po natin dito, pinalaya po ang babae na nahuli po sa kasalanan po na yun. Pero hindi po itinakwil ang ating Panginoon. Yun po yung kalayaan na dapat po natin matanggap bilang mga anak ng Panginoon. No? Gusto ko pong i-define sa inyo yung acrostic po na freedom. Sige po, next slide po. Yung freedom muna. Yan. Freedom, according to a Christian worldview, sabi po ng AI, no, true freedom is not a matter of doing what you want without restraint, but cultivating the right wants and living in obedience to God's will. No. In other words, freedom results when our wants align with God's will. No. Ang ganda ng sinabi po ng kalayaan po. No. As a true follower of Jesus Christ, one must claim or affirm and live his or her positions. I am and we are, number one. Letter F, we are forgiven. No. Because of God's abounding mercy, infinite grace, and unconditional love. No. We are forgiven. Tayo po ay pinatawad na po ng ating Panginoong Yesus. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay pinatawad ng ating Panginoong Yesus. 1 John 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins. No? And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Para po sa lahat po o sa buong sanlibutan. Psalms 32 verse 5, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Letter R, we are redeemed through the atoned blood of Jesus Christ. Jesus paid it all. Galatians 1:4, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father. Tayo po ay tinubos na sa ating pong mga kasalanan. Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. For this reason, Christ is a mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Marami pa po tayo mga verses po dyan. No? He saved us not because of righteous thing we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit. Tunay nga po na tayo po bilang mga mananampalataya ay tinubos na po sa ating pong mga kasalanan. Kaya hindi po dapat maging lisensya sa atin na tayo ay gumawa ng kasalanan. No way. Makikita po natin at mararanasan po natin yan kapag tayo po ay guilty. Kapag ang banal na Espiritu ay kinukonvict tayo. May struggle. Pero pag wala, mag-alala na tayo. Kailangan bumalik po tayo sa paanan ng ating Panginoon. At patuloy po natin kunin ang Kanya pong Ebanghelyo, the Gospel of our Lord Jesus Christ. Kailangan po ma-immerse po tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Letter E, we are enlightened by our Lord Jesus Christ through His Word, the Bible.
John 1:9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Sabi ng John 12:46, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Kailangan po nasa liwanag po tayo palagi. No? O baka yung iba po sa atin nagtatago pa po sa dilim. Sabi po ng 2 Corinthians 4:6, for God who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God. Glory displayed in the face of Christ. So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns in the morning, star arises in your hearts. 2 Peter 1:19. Tayo po ay naliwanagan na. Dapat alam na po natin kung sino po yung tunay na sinusunod natin. Hindi po pwede dito doble kara. Monday to Friday or Saturday kasi merong schedule for Tapos pag Sunday, Sunday Christian. Yan. Now ako po ay nag-work po sa BPO. Nakita ko po doon yung dilemma po ng mga tao. And I think hindi lang naman po sa BPO. Pero nakita ko po doon yung sistema po ng sanlibutan na kung saan talagang tayo bilang mga Kristiyano ay tumayo na nakikita po ang ating pong pananampalataya sa kanila. Kasi sa bawat sinasabi nila, sa bawat ginagawa, ay makikita po natin. So kunin po natin, no? Ano po ba yung ating pong mission sa lugar po na yun kung doon po tayo nilagay? Set as a good example. Naalala ko yung nag-birthday ako. Natural, syempre. Tinaon doon sa sweldo. So hindi naman ako nagpakitang gilas. Nag-blow out ako. Nagpakain ako. But, I take that opportunity to share the gospel sa kanila. Yung iba, or karamihan sa kanila, awkward. Nalaman nila na mission pastor ako. I preach the gospel sa kanila. Pinag-pray ko yung pagkain. Why? Ako take charge kasi birthday ko eh. Ang tanong nandyan, birthday mo ba? Hindi, birthday ko eh. I'm the boss. Yun po yung mga bagay na kailangan po natin i-take yung opportunity na yun. No? Hindi man po ako tumagal kasi 5 months lang ako. Then, natsugi na ako. Kasi seasonal eh. Pero sabi nung CL ko, salamat dun sa time na na-spend mo sa amin. Especially yung time na nag-share ka. Yung prayer sa kanila, no? Walang mga salita na hindi maganda. Alam naman po natin, di ba? Especially yung mga nagko-calls, yung mga irate clients, no? Ma-adapt mo yung behavior. Buti na lang hindi ako nag-calls. Kasi back office po ako. Pero makita po talaga natin, no? Kahit saan po tayo dalhin ng Panginoon, we must stand as a Christian. Dalhin po natin ang gospel ng ating Panginoon. At makikita po yan sa buhay natin. Yan po yung maiiwan po natin sa kanila. Matatandaan po nila tayo sa ganun. No? And hindi lang tayo, syempre, yung buto na iniiwan po natin doon sa mga tao na yon. Sabi nga natin, hindi natin alam kung ano po yung bukas. Diba? Hindi natin alam kung next, makikita pa natin yon. Pero I thank the Lord sa opportunity po na yun. Kahit na ako po ay hindi po nakapagpatuloy doon, ako po ay ginamit ng Panginoon po sa lugar na yan. And kayo din po. No? Gagamitin po tayo ng Panginoon kung saan po tayo inilagay ng ating Panginoong Jesus. Meron po tayong purpose. No? Kailangan lang po maging sensitive po tayo. Letter E, no? Para free na. Empowered. Empowered by His strength, no?
Tayo po ay may kalakasan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. 2 Corinthians 12:9-10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, sabi ni Paul, then I am strong. Hindi po sa atin, kundi sa kalakasan, biyaya ng ating Panginoong Yesus. Hindi tayo pwede magmalaki, tama? Hindi natin pwedeng sabihin na malakas tayo ngayon. Palagi tayong malakas, hindi. No? Ang gawa ng kaaway palagi nandyan. Hinihintay lang niya tayo. Titignan na tayo kung nasan po yung mga kahinaan natin. No? Kaya kailangan tayo po ay patuloy po na lumapit sa ating Panginoong Yesus. Verse 4, for you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kaya ito po yung mga salita, mga pangako ng ating pong Panginoon na dapat po natin pong panghawakan. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Sabi po ng Titus 2:12. 2 Peter 1:3-4, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us these very great precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Wala ho tayong ibang mapa, kundi ang salita ng ating Panginoon. Guys, kamusta po? Mga kapatid, kamusta po? Kamusta po ang inyo pong mga Bible? Sino ba yung nagkwento sa akin yung nakaraan? May kapatid po ako na nakakakwentuhan. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dati daw yung kanya pong Biblia ay nakatago po doon sa eskaparate ba yun? Tapos pag pinupunasan niya, humingi po siya ng tawad. Huwag kang tatawa kasi malalaman po nila kung sino ka. Yun. Dahil siya po ay binigyan po ng another life ng Panginoon. So, yung kanya pong Biblia ay hindi na po nasa eskaparate. Thank God, no? Hawak-hawak niya na, binabasa niya na, at ipinamumuhay po niya. No? Kadalasan ganun tayo, no? Pag hindi sinabi ng pastor, ng leader natin, no? Mga Mahada team, mga DPP natin, nagtuturo tayo, so lang mga sagot. So, sagutan natin. So, yan po yung gagamitin po natin sa ating pong pagbabahagi, no, sa pag-BBS natin, no, ng mga tao po na pinupuntahan po natin. Kaya wag po natin kakaligtaan po ang ating pong mga Biblia, ang salita ng Panginoon. No? Yan po ang buhay natin. Yan po ang pangako ng Panginoon para po sa atin. Basic po yan sa atin, dapat. No? Hindi na po kailangan, kamusta ang quiet time mo? Hindi ko alam kung may mga nag-journal pa rito. No? Pero ituloy po natin yan. Yan po yung panahon po natin kung paano po tayo nakikipagniig sa ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung isa pong namatay po na isa pong pastor, apologetics sa States. Ang isa po sa hinawakan po ng kanya pong may bahay ay yung kanya pong prayer book. Nakita po niya ron sa prayer book po niya, yung sinulat po doon ng asawa po niyang pastor. No? Na sinabi po niya doon, na kahit po doon sa huli po niyang hininga, hindi po ang sarili po niya yung maparangalan, kundi ang Panginoon lamang na pinaglilingkuran niya. Grabe po yun. Doon natin makikita yung kahalagahan natin, no? Kung paano po tayo naglalaan ng panahon sa pagkikipagniig natin sa Panginoon. No? Kaya encourage you, no? Yung kumuha tayo ng mga notebook natin or pwede nating sulatan. No? Iba kasi pag personalize Ako, ganun ako Yung iba kasi siyempre naka-iPad, diba, naka-tablet, naka-cellphone. Kaya lang pag nakorap yan, wala na. At unless may backup kayo,
Pero kapag ganito, okay na ako dito. Hesitate. Kasi mahilig ako magsulat, tsaka mahilig akong mag-correct or mag-add. Yan. Kaya marumi, no? Marumi. Yan. Kaya wag po natin kakalimutan no, na mag-aral ng salita ng Panginoon. Isa pamuhay po natin, ipasok po natin sa isipan natin, sa puso natin. Napaka-importante po niyan. No? Wag na po yung mga kung ano-ano pong mga chismis dyan. No? Mayroon po yan. No? I thought I win. Sabi ni Manny Pacquiao. Sino ba nanood ng laban nung last week? I thought I win, sabi ni Pacquiao. Well, kayo na po ang humusga. Of course, history po yun. Tama po ba? 46 years old. We are empowered no, by Jesus Christ. His divine power is given in everything we need for a godly life. Ang salita ng Panginoon. Letter D, we are delivered by Him. Colossians 1:13-14, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. We are delivered. No? Tayo po ay, meron na pong katotohanan, no? Tayo po ay binigyan po ng paglilinis sa ating pong buhay na makasalanan. No? Hindi lamang po ngayon, no? Kundi bukas at magpakailanman. Psalms 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Kaya patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon, tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. Letter O, overshadowed by the power or by the person of the Trinity, the Holy Spirit. We are overpowered or overshadowed. 2 Corinthians 1:21-22, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Yan po ang magsiselyo po sa atin, ang banal na Espiritu na nasa atin. Now, the one who has fashioned for this very purpose is God, who gives us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Ang banal na Espiritu ay nasa atin, kaya tayo po ay makapamumuhay na may katagumpayan bilang mga anak ng Panginoon. Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Silyado na tayo ng banal na Espiritu, nasa atin na po ang banal na Espiritu. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. No. Patuloy po tayong makinig sa banal na Espiritu. Ano po ba ang leading ng Holy Spirit po sa atin? Huwag po natin bigyan ng pighati ang banal na Espiritu. Makinig po tayo. Isa po yan sa mga mark na tayong mga Kristiyano ay lumalago kapag alam po natin or sensitive po tayo sa galaw po ng banal na Espiritu sa atin. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin, ang siyang gagabay sa atin. Maraming mga Kristiyano ang nawawala o naiiba ng landas dahil ang gusto nila yung sarili nila. Hindi nila pinapakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu sa kanila. Paano natin malalaman yan? Reading His words. Doon natin malalaman eh. Conviction, ituturo ng Panginoon, ituturo ng banal na Espiritu, yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin. Bibigyan niya ng kaliwanagan ang ating isip. Mauunawaan natin yan. Dati hindi ko naiintindihan to Hindi sabihin, ang banal na Espiritu ay tunay na nasa atin. Meron tayong kapangyarihan, a divine power. No?
Kadalasan hindi siya nag-ooperate sa atin kasi ayaw naman natin magpa-operate eh. We are indwelt by the Holy Spirit. Of course, tayo pong mga mananampalataya. Pero yung pagpupuspos ng banal na Espiritu, iba po yun. I mean, kailangan po, tayo po ay meron pong karunungan or kaalaman. Ano ba sinasabi ng Biblia at tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu? Kadalasan, nakikipagtunggali pa tayo eh. Nakikipaghagil pa tayo eh. Hindi, ako muna. Sinabi na nga sa'yo, wag eh. Sinasabi na nga ng salita, ito, wag nga eh, wag gawin eh. Eh dahil meron tayong selfish desires, no? Mga selfish ambitions natin, yun, sumemplang. No? Of course, di naman tayo, binibigyan tayo ng limitasyon ng Panginoon na hindi tayo bumalik sa Kanya. Tayo po ay patuloy na makakalapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. And letter M, more than conquerors. We are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Romans 3 or Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. 1 John 5:4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. That Jesus is the Son of God. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Yesus, tayo po ay nanampalataya, ipinamumuhay natin ang Kanyang salita, we are overcomers. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa ating Panginoon lamang po ay meron pong katagumpayan. In conclusion, the authentic freedom of a true believer must certainly affirm or claim through faith and continuously live by a forgiven life through the abounding mercy, amazing grace, and unconditional love of the Father, who redeemed us by the atoned blood of His dear Son and Savior Jesus Christ. Enlighten us by the light, Jesus Christ, through His very word, the Bible, that illumined one's mind and changed heart and empowered us to walk in the newness of life. We have been delivered from eternal death to eternal life through the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, and overshadowed us by the indwelling power of the Holy Spirit that made us more than conquerors. As Jesus said to the woman, so with us. Ang sabi ni Jesus, let us go and sin no more. Let us go and sin no more. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa maraming pong salamat sa katotohanan ng inyo pong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan, kundi ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin ang inyo pong banal na Espiritu, ang inyo pong salita, upang kami po ay patuloy na makalakad ayon po sa inyong katuwiran, kabanalan, at sa inyo pong banal na kalooban. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo pong mga pangako at sa pag-asa na nagmumula sa aming Panginoong Yesus. Papuri luwalhati ay binabalik po lamang namin sa inyo. Ito po ang ayon pong samantalaangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Exodus, Kabanatang 35, talatang 5. At ito po ang sinasabi, maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog. Ginto, pilak, at tanso. Maaari na po tayo maupo at tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Bagamat dumanas kami, Panginoon, ng iba't ibang bagyo, itong mga nakaraang araw. Ngunit salamat sa araw na ito, na kung saan kami, Panginoon, ay magpupuri sa iyo. Ibinigyan nyo, pinasikat nyo, Panginoon, ang araw. Dakila ka, O Diyos, tapat at totoo. Ikaw aming Diyos na pananaligan. Diyos na nakikinig at sumasagot sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, na meron kami, Panginoon, na buhay na nagmumula sa iyo. At amin pong kinikilala na ang lahat na meron kami ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa sa aming paglapit sa oras na ito, Panginoon, maging katanggap-tanggap ang aming mga kaloob na ito, Panginoon. Sapagkat ang sabi po niya sa inyong mga salita, magbigay kami ng maluwag sa aming puso at hindi napipilitan lamang. Nawa, Panginoon, sa mga kaloob nito, ay mabigyan namin kayo ng parangal. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay maging katanggap-tanggap mo sa inyo, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Panginoon, at nagpapasalamat ako sa inyo na ang mga kaloob na ito ay magagamit, Panginoon, sa iyong mga gawain. Lalo na, Panginoon, sa papagpahayag ng iyong mabuting balita na kaligtasan sa sinong Panginoon na aming masisiran. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, na dakila ka, wala kang katulad. Salamat po sa inyo. Ito po ang aking samat dalangin. Sa pangalan po ng aming dakilang Panginoong Jesucristo. Amen.
katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa iib ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at aray, patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Panginoon, ikaw aking tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Tayo ba'y manalangin? Inihiling ko po na iyuko po natin ang ulo at pansamandaling ipikit po natin ang ating mata. Samahan niyo po ako sa ating mata. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po at kami po ay napupuri sa kadakilaan at katapatan na inyong pinakikit sa amin. Salamat po sa oras na inyong binigay upang kami po ay nasa loob ng panambahan upang patuloy na makinig, mag-aral ng inyong banal na salita. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat din po sa kalakasan, taglay ng bawat isa. Lakas na maging kalugod-lugod sa mga tao. Sa mga bagay po na may kinalaman po sa gawain na nanaisin nyo pong gagawin. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon na kami po ay magkaroon po ng simpatya sa bawat isa. Ganun din po, salamat po sa aming pastor dahil patuloy na po siyang ginagamit upang siya patuloy na maghayag ng iyong banal na salita. Ganun din po. Ganun din po sa pansamantalang paghiwalay. Dalangin ko po, O Diyos, na samahan mo po ang bawat isa na umuwi na maayos at maging kalugod-lugod po ang aming narinig po ngayong araw na ito. Salamat po, Lord. Pasasalamat po sa gabay, proteksyon, kalakasan, blessing na ipinagkakaloob mo. Muli, sa iyo pong walang hanggang papuri, pangalan mo lang po ang maihayag sa lahat ng pagkakataon. Dalangin po namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen po. Awitin po natin ang doxology.
unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. Amen. Naway sumayin yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At bago po natin ibigay sa ating worship leader, ang ating, magbibigay lang po ako ng konting announcement. So, yun pong lahat ng mga candidate for baptism, after po nito, doon po tayo sa pastor's office. At ganoon din po, lahat po ng deacon, resume po yung ating training tomorrow, 7 p.m. ng gabi. So lahat po ng deacon, pag-uusapan po natin yung second dispensation. Maraming salamat po, magandang umaga. God is good. And all the time, yung ating motto eh. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos at tayo nakalampas sa isang linggong maulan. At lagi po mabuti ang Panginoon. Dahil kasi kung di mabuti ang Diyos, sa ospital may bayad po ang hangin. Kakabitan ka sa ilong. Kaya po sa tuwing tayo magigising sa umaga, lagi tayo magpasalamat sa Diyos na libre pa ang hangin ating kinukuha. Sa susunod pong linggo, ang ating, attendance muna, adults po natin 89, ang guests, 0 po, ang kids, 21, total of 110. Yun. Oh. Handa ang ballpen, ha? Happy birthday, oh. Ito na. July 28, yan, si Tinsley Aranda. Uy. Malapit na, teenager na. Sa July 29, si Ramil Absalom. July 30, si Julibet Rosel. Okay, Julibet. Sa susunod na linggo, ang ating pong worship leader, si Brother Conrad Sawale. Ang ating offertory reader and prayer, si Sister Weng Bano. Sana magaling na siya. Sa closing prayer po, ang ating ng presider po, ang ating pong closing prayer, si Brother Maria Daw, at ating marshal, si Brother Rodel Embing. Ang ating pong mga usher and greeters, Perdi Pitarde and Brother Joy Santonia. Yan. At ang presider po sa Wednesday, si Brother Mike Chongson. Meron po tayong business meeting after the worship service po. Meron po tayong Sunday school po. Meron po bang ibang announcement? Wala na po Sunday school. Diretso na po tayo sa business meeting.
Ibang announcement po. Wala bang ibang event ang ating young adult, young people? Ang baptisme, wala po. Wala pong announcement? Okay po. O sige po. Tayo na po. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Before we start po yung ating pong business meeting po, we will be having po special offering po para po sa family po ng Andaya. So, alam naman po siguro natin na pumanaw po ang ating pong kapatid na si Termina. So, we will have yung special offering po. Makikisuyo na lang po ako ng yung ating pong ano tawag po doon? Special offering bag. Ayan. Yung red. Paikot na lang po. Thank you very much po. And what